Hello guys! Welcome back! Papalapit na naman ang bakbakan sa pasukan pero heto at kailangan nating tapusin ang ating IPCRF for school year 2024-2025. Kaya naman sa videong ito, tututukan natin ulit ang paggawa ng ating development plans, lalo na at palaging bago ang ating mga objectives. I hope napanood mo na rin ang nauna nating video about PMES IPCRF para mas malinaw sa iyo ang mga gagawin nating report or supporting documents. Tara na! Sa mga nais mag-avail ng ating development plan sample, just PM me sa aking Teching Teacher page sa Facebook. Nandito nga tayo guys sa ating EIPCRF for school year 2024-2025. Imagine natin na tapos na ang ating parts 1 at 2 at na-finalize na natin ito. Kailangan po napindot na ninyo ang finalize at nalagay na ninyo ang password para ma-update ang database para sa part 4 development plans. Saka lang natin masisimulan ang paggawa ng development plans kapag nagawa na natin ang parts 1 at 2. Itong sample natin ngayon ay para po sa teachers 1 to 3. Dito sa ating development plans, mapapansin ninyo na identified na ang mga objectives dito sa strength and development needs. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit wala ng ESAT or yung electronic self-assessment tool di tulad ng dati. May mga nagtatanong po kasi sa akin kung may ESAT pa tayo. Sa ngayon, wala pong binigay na ESAT tool ang DepEd. Since pre-identified na dito ang mga objectives, we just need to plan for them. At kung papansinin na ninyo, maraming nakalistang objectives para sa functional competencies at nakalista na rin ang mga focus natin sa core behavioral competencies. Ibig sabihin ba nito ay gagawin natin lahat ng plan ng mga objectives dito? Ang sagot po dyan ay hindi po. Tingnan po ninyo dito sa gilid. 3 lang po ang walang nakasulat na optional. Sa ibang objectives, may nakasulat ng optional. Ganon din po sa behavioral competencies. Ibig sabihin, tig-3 lang ang mandatory na kailangan nating fill upan for Part A and Part B. Kung gusto nating mag-plan for development for other objectives, choice na natin yon at pwedeng hindi na. Ito nga palang mga functional competencies ay mga objectives na matatagpuan dito sa Part 1 ng ating IPCRF. At ang mga core behavioral competencies naman ay ang mga nandito sa Part 2. So ito yung parts ng ating development plan na kailangan nating i-fill up. Una, ang action plan na nahahati sa 2, ang learning objectives at intervention. Sumunod ang timeline at panghuli ang mga resources. Unahin nating pag-usapan itong action plan. Dito sa learning objectives, i-align natin ang mga objectives sa ating development needs. For example, sa objective na ito, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas, ano ang pwede nating gawin para ma-improve natin ang ating sarili within this objective? And we may write here, to actively participate in Learning Action Cell or FGD, focus on the improvement of applying knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Sa intervention, we may put apply learning from LAC sessions in the teaching and learning process. For the timeline, we could place school year 2025-2026 year-round. And for the resources, we may put Learning Action Cell or FGD team, school head, master teacher, and local funds. Kailangan po nating tandaan na ang mga ilalagay nating plan dito ay yung mga maa-achieve natin dahil i-implement po natin ang development plan sa next school year po. Sa next objective naman, use research-based knowledge, we can plan dito sa learning objective to undergo structured mentoring and coaching from master teachers in the use of research-based knowledge principles in teaching and learning process. For the intervention, seek advice from mentor or coach during Learning Action Cell or FGD in applying research-based knowledge in teaching and learning process. For the timeline,
we can put school year 2025-2026 quarterly. For the resources, ilalagay natin ulit yung linagay natin kanina. Dito naman po sa ikatlo, pwede nating i-level up ang ating plan dahil ang objective natin ay ensured positive use of ICT to facilitate teaching and learning process. Sa learning objective, pwede nating ilagay to apply positive use of ICT in facilitating the teaching and learning process. Sa intervention, ilalagay natin to attend seminars, workshops, or training in the positive use of ICT. Pwede ring ilagay natin to attend in-service training on the use of ICT or others. Sa timeline, ilalagay natin school year 2025-2026. Hindi na natin ilalagay kung anong specific date dahil depende na yan kung kailan magiging available yung ating training na a-attendan. Sa resources, ilalagay natin MOOE/local funds, school head, and approving authority. Pwede ring ilagay ang master teacher dito. Ngayon naman ay subukan natin gawin ang para sa core behavioral competencies. Dito ay nakalagay ang innovation. So para hindi tayo mahirapan sa paggawa ng learning objective, pipili lang tayo dito sa innovation part dito sa part 2 ng IPCRF. Piliin lang natin kung aling objective ang gusto nating i-improve. Halimbawa, napili mo ang Learning Objective 1, itatype mo lang ito sa ating mismong development plan to examine the root cause of problems and suggest effective solutions. Sa intervention, ilalagay natin conduct action research/work plan to solve identified problems in the classroom within the learning area. Ang timeline natin ay school year 2025-2026 at ang resources naman ay MOOE/local funds, research/work plan committees, master teacher, school head, and approving authorities. Ganon din po ang gagawin natin dito sa other two competencies. Babalikan lang natin ang part 2 ng ating IPCRF at hahanapin natin kung aling objective ang ating weakness at yun ang ating magiging development needs. At kung gusto pa ninyo ng additional list ng mga activities na pwedeng ilagay dito sa ating development plan, ilalagay ko ang link ng files na ito dito sa description ng ating video. Galing po ito sa ating RPMS manual. Ito yung mga learning model examples na pwedeng pagpilian sa kung ano ang gusto nating i-target na intervention for development plan. Mayroon tayo ditong learn and develop through experience, learn and develop through others, and learn and develop through structured course and program. So, pwedeng-pwede ang mga ito sa part ng ating intervention. Make sure lang na naka-align sa ating development needs and learning objectives ang pipiliin nating activities. So, nandito po sila. Pwede nating i-paraphrase or i-reword or i-adjust based sa ating pangangailangan. Dito naman ay other development options na galing pa rin sa RPMS manual. Pwede tayong pumili dito tulad ng nilagay nating to attend seminars and workshops kanina, nandito po yon. Pwede ring ilagay ang pag-enroll sa postgraduate course since nandito ang formal education classes and among others. Nandito rin yung old template ng development plans ng IPCRF na galing din sa RPMS manual. Pwede ninyong aralin ang sample na ito for additional learning or information. Idadagdag ko po ito sa file na ilalagay ko sa ating link. Ayan, sana nakatulong ang video na ito para mapadali ang paggawa ninyo ng inyong development plans mga kaguro. At sa mga nais mag-avail ng ating development plan sample for teachers and master teachers, ito po yung sample na maa-avail ninyo. Kompleto po ang entry ng mga objectives at pipili lamang kayo kung ano ang applicable sa inyo. Lalo na at pre-identified ang ating objectives based na rin sa ating mga ratings. Remember that these are samples only para maging guide ninyo sa paggawa. Maaaring may mas maganda pa kayong idea after mapag-aralan ninyo ang mga samples na ito, kaya feel free to improve them the best way possible. Mayroon tayong for teachers and master teachers. I-PM lang po ninyo ako sa ating FB page na Teching Teacher. PM lang po ninyo ako sa ating FB page na Teching Teacher at mag-ingat po kayo sa mga scammers. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga bagong videos.
Paalam! Happy Teching Day!